Abril 28, 2011 mataas sa isang nagyayelong gulod sa Alps. Ang Swiss na umaakyat na si Erhard Loretan ay gumalaw nang may kalmadong pokus ng isang lalaking buong buhay ay nilalabanan ang grabidad, bagyo at kamatayan sa mga bundok. Ngunit ngayon, sa kanyang ika-52 kaarawan ito na ang kanyang huling pag-akyat. Mula sa pag-akyat ng pinakamataas na bundok ng walang oxygen hanggang sa pagiging hinusgahan at kinamuhian. Kwento ito ng alamat na nakaligtas sa pag-akyat ng Everest, ngunit namatay sa isang burol sa sariling bakuran. Maligayang pagdating sa extreme. Si Erhard Loretan ay ipinanganak noong Abril 28, 1959 sa Buell, Switzerland, na napapaligiran ng Alps. Para sa marami, ang mga bundok ay takas tuwing weekend o tanawin tuwing bakasyon. Para kay Erhard, sila ang hangin na kanyang nilalanghap. Ang kanyang pagkabata ay hindi ginugol sa harap ng mga screen o paglalakad sa sementadong kalsada. Ginugol niya ito sa paghabol ng mga anino sa tuktok ng bundok, pag-akyat sa bato ng walang lubid, at pagdama sa malamig na hangin habang nililibot ang mga daan sa ibabaw ng lambak. Ang maagang pagkahumaling niya ay nagmula sa pinsan niyang si Fritz, tagapagbantay ng Frondenhut sa Bernese Alps. Tuwing tag-init, nananatili si Erhard sa kanya at lalong humihigpit ang kapit ng mga bundok sa bata. Dinala siya ni Fritz sa mga paikot-ikot na gulod at batong daan. Pinagmasdan ni Erhard ang matatandang umaakyat na bumibisita sa kubo. Inaral ang kanilang gamit, katahimikan, kumpiyansa, at paggalang sa bundok. Hindi niya namamalayan, hinuhubog, ginagabayan, at binubuo siya para balang araw mapasama sa kanilang hanay. Sa 11, inakyat ni Erhard ang unang bundok niyang Dent de Broc. Sa edad na 15 naakyat niya ang matarik na silangang bahagi ng Doldenhorn na halos 12,000 talampakan ang taas. Sa pagtayo niya sa tuktok, hingal at nanginginig, naramdaman niyang lumawak ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa, tahimik at walang hanggan. Ang pakiramdam ng kalayaan na parang nakabitin sa pagitan ng lupa at langit ang naging gasolina ng kanyang buhay. Ngunit ang mga bundok ay hindi lang pagnanasa ang kailangan, kundi sakripisyo rin, at sa pag-usad ng buhay ni Erhard, ibibigay niya ang lahat para dito. Bahagyang paglihis sa tren ng kaguluhan. Linggo-linggo sa Patreon, nagpo-post ako ng mas personal na video, paliwanag o kwento na hindi ko nilalagay sa YouTube. Gusto mo ng behind the scenes kasama ako? Sumali ka sa Extreme Community sa Patreon. Kita-kits! Habang tumanda si Erhard, ang tingin niya sa mga bundok ay nagbago mula paghanga patungo sa seryoso at halos espiritual na koneksyon. Hindi siya umaakyat para sumikat, kundi dahil doon malinaw ang isip niya. May saysay ang mundo at mahalaga ang pagsisikap, eksaktong kilos at respeto. Pagsapit ng huling bahagi ng 19 na daan at 70 at unang bahagi ng 1,980 ang pag-akyat sa Himalaya ay pinangungunahan ng tinatawag ng marami na mga taktika ng pagsalakay. Malalaking ekspedisyon na may dalang maraming kagamitan. Mga grupong Sherpa na naglalagay ng lubid sa bundok, umaakyat na nagtayo ng sunod-sunod na kampo, at dahan-dahang umaakyat na may tangke ng oxygen sa likod. Ganito nasakop ang malalaking tuktok, pero para kay Erhard, parang hindi ito totoo, parang nandadaya. Gusto niya ng kadalisayan, gusto niya ng kasimplehan, gusto niyang harapin ang bundok kung ano talaga ito, hindi kasama ang isang hukbo sa likod niya. Bilang tao na may kakayahan, instinct at tapang, inilagay siya ng pilosopiyang ito sa mga nanguna sa alpine style na pag-akyat. Walang fixed na lubid, bottled oxygen o malaking support team, 2 o 3 mabilis at magaan lang ang umaakyat. Tinatanggap ang lahat ng bunga ng desisyon, bawat hakbang ay may panganib at hindi na mababawi. Estilong pumatay ng marami, pero parang magnet na hinila si Erhard. Ang una niyang malaking ekspedisyon ay dumating noong 1982 nang tumayo siya sa paanan ng Nanga Parbat, isang halimaw na may taas na 26,000 talampakan na kilala bilang Killer Mountain. Ang Dimer Face ay mataas sa itaas niya, isang mapanganib na halo ng maluluwag na bato, gumuguhong si rocks, at abalance na pwedeng magpawala agad ng umaakyat. Gayunpaman, kumilos si Erhard ng may layunin, kontrol, at katahimikan ng taong tanggap ang panganib. Naabot niya ang tuktok matapos ang buwang pag-akyat, ngunit pagkadismaya ang naramdaman niya, kaysa sa pagmamalaki ng tumingin mula sa itaas ng bundok. Gumamit siya ng mga nakapirming lubid habang umaakyat. At sa kanyang isipan, ibig sabihin noon ay hindi niya naakyat ang bundok sa paraang pinaniniwalaan niyang dapat itong akyatin.
Simula noon, nangako siyang di nagagamit ng mga iyon. Sa sumunod na dekada, sumabog ang karera ni Erhard sa sunod-sunod na mga alamat na pag-akyat sa Purna, Makalu, K2 at Chooyu. Isa-isa niyang inakyat ang mga pinakamapanganib na bundok sa mundo gamit ang purong estilong alpin. Hindi niya sinadyang tapusin ang lahat ng 14 na 8,000 metrong bundok, pero unti-unti at parang di maiiwasan, natatapos niya ito isa-isa. Matagal nag-iensayo ang mga umaakyat ng bundok para marating ang Everest. Sumasama sa ekspedisyon, may dalang oxygen tank at umaasa sa Sherpa team para ihanda ang daan. Pinili ni Erhard at Swiss-Canadian na si Jean Priete na akyatin ang hilagang bahagi ng Everest sa pinakamahirap na paraan. Walang oxygen, walang nakapirming lubid, walang mga kampo na naghihintay ng mainit na pagkain, at walang mga gabay na tutulong sa kanila kung may mangyaring masama. Isa itong estratehiya na sobrang tapang kaya marami sa mga umaakyat ay palihim na naniwalang ikamamatay niya ito. Noong Agosto 30, 1986, umalis sila sa Advanced Base Camp sa Rongbuk Glacier at sinimulan ang pag-akyat. Ang North Face ay tanyag sa matutulis na yelo, matatalim na gilid ng tuktok at hangin na kayang itumba ka. Isang lugar na ang pagkakamali ay permanente. Pero umakyat si Erhard na parang isinilang siya sa manipis na hangin. Mabilis gumalaw sina Erhard at Jean. Tinawid ang death zone na kaunti lang gamit. Sumisikip ang paghinga nila, nanginginig ang mga binti, pero hindi sila bumagal. Sa loob ng 43 oras na balikan, natapos nila ang isa sa pinakakamanghamanghang pag-akyat sa kasaysayan ng bundok. Dumulas sila pababa ng mga dalisdis gamit ang kanilang mga likod, gumuhit ng isang mapanganib, at napakabilis na pagbaba na nagbawas ng ilang oras sa kanilang pagkakalantad sa panganib. Pagdating nila sa base camp, alam ng lahat ng umaakyat na may nagbago na. Naakyat ang Everest sa paraang hindi pinaniwalaan ng sinuman na posible. Ngunit hindi pa tapos ang mga bundok kay Erhard na kagagaling lang sa imposibleng pag-akyat sa Everest. Erhard, si Lauritan, ay naging parang multo ng matataas na tuktok, isang lalaking gumagalaw sa mga bundok na may bilis at kadalisayan na halos hindi ka pani-paniwala. Ang mga umaakyat ng bundok ay mahina kung mag-usap tungkol sa kanya. Natila siya lang ang may malalim na pagkaunawa sa mga bundok na inaaakala lang ng iba. Pero pati alamat na susugatan. Ilang buwan matapos ang Everest, sinubukan ni Erhard at kaibigan niyang si Pierre Alan Steiner ang bagong ruta sa Chooyu. Dapat sana ay isa na namang matapang na pakikipagsapalaran iyon, isa na namang pagsubok ng kakayahan at tibay. Sa halip, naging isa ito sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Biglang bumangga ang bagyo sa bundok. Nilamon sila ng puting kalagayan na wala kang makita. Umungal ang hangin. Tinabunan ng niebe ang mga bakas ng paa. Matapos mabuo ang mga yon at halos hindi na makita sa kapal ng niebe, napilitan silang umatras at dahan-dahang bumaba sa dalisdis. Maingat ang bawat sandali, sugal ang bawat hakbang. Nadulas si Pierre pagkatapos. Nahulog siya ng daan-daang metro sa bundok, tumama sa yelo at bato. Sa katahimikang sumunod, nagmadaling sumunod si Erhard, handa sa pinakamalala kahit maliit ang pag-asa. Buhay pa si Pierre. Basag, duguan, pero buhay pa rin. Nagngangalit ang bagyo, bumaba ang temperatura at naipit sila. Isa lang ang pagpipilian ni Erhard. Nagtayo siya ng maliit na silungan, isang kuweba sa niebe, na sakto lang para maprotektahan si Pierre sa hangin. Pagkatapos, naglakad siya sa base camp. Mabagsik ang pagbaba. Nadapa siya nang di makita ang daan. Kinagat ng lamig ang kanyang mga daliri at nanginig ang binti sa pagod. Sumisigaw ang kanyang katawan para magpahinga. Pero pagdating niya sa base camp, wala siyang nadatnan. Wala na ang lahat. Napilitang bumaba ng bundok ang mga Sherpa, support team at iba pang umaakyat. Dahil sa parehong bagyong sumilo kina Erhard at Pierre, inakala nilang walang makakaligtas sa taas na yon. Sa loob ng 3 araw, lumaban si Erhard pabalik kay Pierre ng 3 araw sa gitna ng bagyo. Halos walang kain, tulog at kasiguraduhan na buhay pa ang kaibigan. Nakagugulat, buhay pa si Pierre pagbalik niya, pero halos wala nang lakas kumapit sa buhay. Namatay si Pierre sa pagsagip at may nabasag sa kalooban ni Erhard, pero walang sinisi sa kanya. Sinabi ng mga umaakyat at tagapagligtas sa kanya na nagawa na niya ang lahat ng posible ng tao. Hindi kayang gamutin ng lohika ang konsensya, kaya nilamon siya nito ng matagal. Napunta si Erhard sa depresyon. Lumayo siya sa pansin at sa mapanganib na bundok. Matagal niyang kinwestiyon ang paniniwala niya, ukol sa bundok, panganib at hangganan ng tapang at kapabayaan. Dahan-dahan at may sakit, muling tinawag siya ng mga bundok.
Noong 1989 sila ni Andre Georgia ay nagtangka ng halos imposibleng hamon. Inakyat nila ang 13 north faces ng Bernese Oberland sa loob ng 13 araw. Ang Eiger, ang Fischerhorn, ang Schreckhorn. Isa-isa na para bang binabawi niya ang isang bahagi ng sarili niya sa bawat pag-akyat. Isang taon ang lumipas, bumalik siya sa Chooyu, ang bundok na kumuha sa kanyang kaibigan. Ito ay pagluluksa at pagbibigay galang kay Pierre. Nang marating niya ang tuktok, hinayaan niyang tangayin ng hangin ang kanyang dalamhati. Pagsapit ng mid-1970 dekada, isa na lang bundok ang kailangan niyang akyatin para maging ikatlong tao sa kasaysayan na nakaakyat sa lahat ng 14 na bundok sa mundo na lampas 8,000 metro ang taas. Pagsapit ng taglagas 1,975, si Erhard Lauritan ay kinikilala na bilang alamat sa pag-akyat ng bundok. 13 sa 14 na 8,000 metrong higante ng mundo ay nalampasan na niya. Inakyat niya lahat sa alpine style. Walang oxygen, fixed rope o maraming sumusuporta. Gamit lang ay bilis, eksaktong galaw, instinct at kahandaang tanggapin ang hamon ng bundok. Kangchenjunga na lang ang natitira, ikatlong pinakamataas na bundok sa mundo, kilala sa pabago-bagong panahon at malalaking pader na biglang bumabagsak ng walang babala. Ang Kangchenjunga ay parang huling pagsusulit na kakaiba, isang bundok na nagpaparusa sa alinlangan, kayabangan, at kahit sa pinakamaliit na pagkamali sa paghusga. Hindi umaakyat si Erhard para sa pagkilala o record. Umaakyat siya dahil ito lang ang alam niya at ito ang dahilan ng kanyang paglikha. Noong Oktubre 5, 1975, umakyat siya sa manipis na hangin malapit sa 28,000 talampakan. Sa itaas, ang hangin ay matalim at ang lamig ay tumatagos sa buto kaya parang lumiit ang mundo. Parang nasusunog ang bawat paghinga at bawat hakbang ay tila hinihila mo ang katawan sa basang semento. Masyadong manipis ang hangin para makapag-isip ng maayos. Masyadong manipis para mangarap. Masyadong manipis para mabuhay. Pero tuloy pa ring umakyat si Erhard. Pagsapit ng hapon, narating niya ang tuktok. Ang huling isa sa 14 na bundok na lampas, 8,000 metro lahat, ay inakyat ng walang dagdag na oxygen. Si Reinhold Messner lang ang nakagawa nito bago siya. At hanggang ngayon, kakaunti lang sa mga nabubuhay ang makakapagmalaki ng ganoon. Nagawa ni Erhard ang isang bagay na kakaunti lang sa kasaysayan ang may lakas, kakayahan o determinasyon na gawin. At sa mga sumunod na taon, naging tahimik siyang alamat, hindi isang taong naghahanap ng mga panayam o papuri. Inilayo niya ang sarili sa kasikatan, iniiwasan niya ang mga kamera, mas gusto niyang hayaang ang mga bundok ang magsalita para sa kanya. Pero ang buhay ay nagbibigay ng tagumpay sa isa, trahedya naman sa kabila. 6 na taon matapos makamit ang isa sa pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan ng pag-akyat ng bundok, hinarap ni Erhard Lauritan ang isang bagay na mas nakakasira kaysa sa anumang pagguho ng nyebe, bagyo o pagkahulog. Nakayanan niyang malampasan ang pagkamatay ng kanyang sanggol na anak. Huli na noong 2000 at isa nang dumating ang trahedya. Umiiyak magdamag ang kanyang sanggol. Pagod na pagod at labis na nabibigatan, si Erhard ay umabot sa sukdulan ng kanyang pasensya sa isang sandali ng pagkabigo na inilarawan niya kalaunan bilang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Inuga niya ang sanggol para tumigil sa pag-iyak. Ibinalik niya ang bata sa kuna, ngunit nagawa na ang pinsala. Kinabukasan, patay na ang kanyang anak. Lumabas sa otopsya na malala ang pinsala sa utak, kaya kinasuhan si Erhard ng pabayaang pagpatay. Kinilala ng korte ang kanyang pagsisisi, ang kawalan ng intensyon, at ang labis na masakit na sitwasyon. Ngunit hindi nito nabago ang katotohanang may batang nawala. Tinalikuran siya ng marami. Ang bayani ng Alps ay biglang naging kontrabida sa mga balita. Dati minahal, ngayon ay kinamumuhian ng lahat. Dahil sa sobrang lungkot, konsensya at takot, gumawa si Erhard ng di inaasahang desisyon. Tinanggihan niya ang karapatang maging anonymous para ipaintindi sa tao kung gaano kahina ang mga sanggol. Ayaw niyang may ibang magulang na makagawa ng parehong malagim na pagkakamali na nagawa niya sa isang iglap lang. Pero wala roon ang makakabawi sa anak niya. Sa mga sumunod na taon, nawala si Erhard sa publiko. Tahimik at pribado pa rin siyang umaakyat, pero ang apoy na minsang nagliyab sa loob niya ay napawi na. Terapya ang bundok, lugar para huminga at umiral ng walang paghusga. Halos isang dekada ang lumipas sa katahimikan at dumating ang araw na nagdala ng lahat pabalik sa simula. Abril 28, 2011, ika-52 kaarawan niya na dapat sanay simpleng pag-akyat sa Alps kasama ang kaparehang si Senya.
Para kay Erhard, hindi kailanman naging simple ang mga bundok, kahit pamilyar na dalisdis o mga tuktok na ilang beses na niyang inakyat. May laging panganib sa Alps, tahimik na babalang nagmumula sa ilalim ng yelo. Umagang iyon. Matalim at parang kristal ang hangin. Lamig na kumakagat sa bawat hinga. Ang Bernese Alps ay lumalawak sa lahat ng direksyon. Kumikislap ang mga taluktok sa ilalim ng araw. Bagamat hindi kabilang sa pinakamataas, seryosong bundok pa rin ang Grönhorn dahil lantad ang mga tuktok at hindi tiyak ang kondisyon ng niebe. Kung ikumpara sa mga 8,000 ers, parang bahay na ito. Malapit na sumunod si Xenia kay Erhard habang tinatahak nila ang tuktok ng gulod. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng krampon sa niebe at marahang bulong ng hangin sa pagitan ng mga bato. Matigas at madulas ang dalisdis dahil sa bagong bagsak na niyebe. Sa ilalim ng manipis na puting yelo, nakatago ang asul na yelo na walang pangalawang pagkakataon. Kumilos si Erhard nang may kumpiyansa na parang sanay na siya sa imposibleng mga bagay. Matatag ang palakol niya at kalmado siyang humihinga. Kahit dito, kahit ngayon, dala pa rin niya ang tahimik na disiplina ng isang umaakyat na nakaligtas sa mga bagyo sa K2 na tumakbo paakyat sa hilagang bahagi ng Everest nang walang oxygen na nakakita ng iba na namatay ngunit sa kung anong paraan ay nagpatuloy pa rin. Pagkatapos ay dumating ang pagdulas. Walang drama o ingay, hindi rin ito kahanga-hangang pagbagsak, maliit lang, biglaan, tulad ng madalas maranasan ng mga umaakyat. Pero mahalaga ang tiyempo at sa isang matalim na gilid ng bundok, kahit maliit na pagkakamali ay pwedeng maging trahedya. Nadulas ang krampon ni Xenia sa natabunang yelo. Sumulong bigla ang kanyang paa at agad siyang nawalan ng balanse. Dumudulas ang kanyang katawan pababa sa dalisdis, kaya bumilis ang kanyang pagbaba. Agad kumilos si Erhard. Bumalik ang kanyang dating ugali. Ipinukpok niya ang ice axe sa dalisdis, inangkla ang sarili at naghahanda pigilan ang pagbagsak. Pero biglang humigpit ang lubid na nagdudugtong sa kanila. Kapag magkasama sa lubid ang umaakyat, malupit ang pisika. Minsan, kayang pigilan ng mas mabigat na umaakyat ang pagbagsak ng mas magaan. Kapag sobra ang momentum, matigas ang yelo, at matarik ang anggulo, hindi na lifeline ang lubid, nagiging pingga na ito. Ang pagbagsak ni Xenia ay biglang humila kay Erhard mula sa kanyang kinatatayuan. Natanggal ang kanyang palakol, nadulas ang kanyang mga bota, at bigla na lang silang dalawa ay gumugulong pababa ng bundok. Ang mundo ay naging malabo na lang na puti, asul at anino. Ang yelo ay sumira sa kanilang mga damit at ang mga bato ay dumaan na parang kidlat. Pinabilis sila ng dalisdis na parang slide patungo sa limot. Sabi ng mga saksi, mahigit 650 talampakan ang bagsak, sobra para makaramdam ng takot at tanggapin ang kapalaran. Pagkatigil ng paggulong, nagkalat sa dalisdis ang yelo mula sa ice axe at mga gamit na iniwan ng pagbagsak. Bugbog at halos wala ng malay, si Xenia ay nakahiga sa posisyong tila imposibleng mabuhay, pero nakaligtas siya. Hindi nakaligtas si Erhard. Dumating ang mga tagapagligtas sa abot ng makakaya, tinahak ang panganib para maabot ang dalawa, ngunit pagdating kay Erhard, wala na siya. Isang manlalakbay na nakaligtas sa matitinding panganib ay nahirapan sa isang bundok na mas maliit kaysa sa mga dati niyang inakyat. Kalaunan, ibinahagi ni Xenia ang alaala na pinaka nagpahirap sa kanya habang bumabagsak siya, habang mabilis na dumadaan ang paligid at papalapit ang bundok upang salubungin siya. Tinanggap na niya na mamamatay na siya at nagdasal na lang siya na sana ay hindi ito masakit. Hindi niya kailanman inisip na siya ang makakaligtas at si Erhard ang maililigtas ng huli na. Masakit itong paalala ng alam ng bawat umaakyat ng bundok, pero bihirang binabanggit. Maaari kang makaligtas sa imposibleng mga sitwasyon sa loob ng mga dekada. Pero sa mga bundok, ang kaligtasan ay hindi naiipon. Walang dagdag na buhay, wala ring immunity sa panganib. Kahit gaano kakahusay o kataas na narating mo, walang pakialam ang bundok. Isang saglit lang ang kailangan. Tahimik ang lahat ng umaakyat ng buhati ng mga tagapagligtas, si Erhard pababa ng bundok. Isang lalaking nakaligtas sa bagyong sumira ng mga tolda, nakatakas sa pagguho ng niebe, nalampasan ang mga higante at tiniis ang sakit na bumigo sana sa iba. Sa huli, isang tahimik na tuktok sa Alps ang nagpahinto sa kanya. Hindi 8,000 metrong bangin o halimaw sa Himalayas, kundi simpleng pagdulas lang sa bundok. Nagtiwala siya at marahil iyon ang iniwang katotohanan ng kanyang buhay sa likod ng bundok. Huwag mong alalahanin ang talento, record o kung ilang beses kang nalapit sa bingit.
Hindi sila nagbibilang ng puntos. Nag-aalok sila ng kagandahan at panganib. At minsan, mas marami pa silang kinukuha kaysa ibinibigay. Si Erhard Loretan ay tagapanguna ng Alpine Style at isa sa pinakamabilis magaang umakyat sa kanyang henerasyon. Isang lalaking pasan ang dalamhati na di matakasan. Isang alamat na nagpapaalala na tao lang tayo. Namuhay siya sa taas, umakyat pa lalo. At pag tinawag na ng bundok pa uwi, hinarap niya ito sa alam niyang paraan. Tahimik, nakatutok, patuloy na umaakyat. Salamat sa panunood, manatiling matapang.